Pagpalang mo Panginoon sa biyaya mo sa kalakasan. Sa pag-iingat mo sa aming mga buhay, nagdating kami Panginoon pumangkalay. Magpulot mo sa pasawalan mo Panginoon, halaluya sa iyo ng Panginoon. Dalangin naman sa patuloy namin gawain ito Panginoon, malayo mo Divine Worship. Ang mga patutunan ng mga anak Panginoon, ang pangalan sa iyo ng salita Panginoon. Dalangin namin sa iyo na buksan ang bawat puso, pangunawa, bawat kaluluwa Panginoon, magkakakuhan Panginoon sa iyo sa iyo. Dalangin namin sa iyo. Hallelujah. Napatuloy kami Panginoon. Maging buhaw sa mga biyaya, sa mga pagpapala. Sa mga milagro ng Panginoon na magagawa sa amin. Salamat sa pagmuli sa mga tagumpay, nagmumula sa iyo. Narito kami Panginoon ligtas at lakas. At mayroong kapayapaan. Ano man Panginoon mga dalangin ng mga anak sa mga kalutugan, mayroon man silang mga sinulan, mayroon man silang mga problema Panginoon, mga bagay Panginoon, hallelujah, nagpapakulosan ng mga buhay, dalangin namin ng mawitin Panginoon. Bigyan Panginoon ng kapayapaan ng mga puso, mayroon ng gulo. Bigyan ng katalakan Panginoon ng mga puso, may kalungkutan Panginoon. Bigyan Panginoon ng pagkahapon, mga kalungkutan Panginoon, hallelujah, hallelujah, Jesus. Ligtas na ng puso. Dakila ka o Diyos, pasalamatan ang Panginoon sa mga pagkakas sa pangalan ng Jesus. Ramrama tayo, malit na agad tayo, itinilagin Michelle,
Iraman tayo man din kinakaroon tayo sa kaya ko na tayo pilit na natin na nagbiyahe at mapasubli na sa loob ng sa kakasag na tayo sa bigay na talagang karoon ng trabaho na tututut iraman na ng sunang ka matitipag pa rin na mga dahon baka siguro yung biyahe na itiso na dapat kita karo malayo din natin sa pagtulong kaya saya Andre dumi berupaya dan bilang kita rumah dari kita sa awal itu posible kanya ako nulis ulit aktif na sa agyaman ini panang tatararay mo kinaaki Aulan pas kasama ko kasama ng nagkakanayon. Tinanong din na natin naapakon na ito yung para sa mga diyaman ng Diyos. Pako na tayo katabali din na ako ay ginawa ni ilangan itin na sabi ko na kanang nakakanayon na ako ipiyasa lang na ako pwede siya ng mga dili. Saksakit ibabalik ako na sa mahiwan ng saya sa kasunod. Kita ko di Gloria Tendaya o Corona. Amen. Praise the Lord. Let's go make outside in the victory report na. Praise the Lord. Something. Amen. Praise the Lord. Tawagin lang sa tawagin ka lang tawagin ka lang. Praise the Lord. Tanawin niya sa dili di parang nga po. Praise God, minsan po kayo naman kami hindi nagpapasalamat Panginoon sa araw na ito. Salamat po ito, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa mga blessings, Panginoon, na nagkakaroon mo sa aming buhay. Lord, bless our tithes and offerings. Ibigin mo ito, Panginoon, sa iyong kagalawang ng iyong gawain. Maging sa mga nagbigay, Panginoon, patuloy mo pagpalain ay yung aming sources of income, Lord God, in Jesus' name. Amen.
Praise God sa inyo.
Praise the Lord. Acts chapter 28, reading from verse 1 to 6. Amen. Ito ang pagkasabi sa English. And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita. And the Barbados people, shall we say Barbados, or Barbarians in other term, they showed us no little kindness, for they kindled the fire and received us everyone because of the present rain and because of the cold. In verse 3, and when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, there came a viper. Amen. A viper out of the heat and fastened on his hand. In verse 4, and when the barbarians saw the venomous sticks hang on his hand, they said among themselves, no doubt, this man is a murderer, whom though he had escaped the sea, yet vengeance suffereth none to live. And in verse 5, and he shook off the beast into the fire and felt no harm. And last verse, howbeit they looked when he should have fallen down dead suddenly, but after they had looked a great while and saw no harm come to him, they changed their minds and said that he was God, that he was a God. Praise the Lord. Ang Diyos ang kapalas na ng mga salita na ipanalangin namin ng worship leading natin mga kapatid. Praise God. I am going to preach even this morning with the title, Shake Off. Amen. Kawayan mo ang iyong katabi at sabihin mo, shake off. Amen. Praise God. Maaari na po kayo makaupo. Praise the Lord. So, una mo sa lahat, I give respect mga kapatid sa ating mga elders in church. And I thank God na this opportunity and privilege na tinagkalog sa akin at muli mangaral sa inyong harapan mga kapatid. Praise God. So, siguro nasa 20 minutes na yung preaching natin ngayon. Amen. So, makinig tayo mga kapatid. Praise the Lord. So, ang nabasa kanina ang Acts chapter 28 verses 1 to 6. Amen. The last chapter ng libro ng Acts mga kapatid. And kung titignan natin, the only history book sa New Testament ang Acts of the Apostles. At kung basa natin sa libro ng Acts in chapter 1 and chapter 2 mga kapatid, yung a burden of the Church of Christ, na kung saan mga kapatid ay present doon ang mga apostol and other believers na kapatid. Nakapaloob sa libro ng Acts kung gaano lumago, kung gaano nag-increase mga kapatid ang believers sa ating Panginoon. Nakapaloob sa libro ng Acts kung gaano nag-saturate ang mga apostol, nag-saturate mga kapatid ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar para ipahayag ang gospel, amen, or ang salita ng Panginoon patungkol sa kaligtasan. Hindi lang nanatili doon sa Israel, hindi lang nanatili na kapatid doon sa Jerusalem, amen, ang salita ng Panginoon, kundi bagkus mga kapatid ay ito ay nakarating sa iba't ibang lugar, nakarating sa Asia, nakarating sa Europe mga kapatid, at yan ay dahil sa mga apostol na nagdala ng salita ng ating Panginoon. Amen. At mabasa natin the whole chapter, the whole book of Acts mga kapatid, amen, kung gaano naglakbay si Apostol Pablo. Amen. Praise God. One of the greatest apostles. At napakalaking contribution na kanyang naibigay na kapatid dahil most sa lahat, karamihan na kapatid sa libro ng New Testament ay sulat ni Apostol Pablo. And in the last chapter mga kapatid, kung bakit hindi natin makikita yung last na pagkakabay ni Apostol Paul, kung saan mga kapatid ay sila ay naka-experience ng bagyo nung sila ay naglatayag sa gitna ng
situation. Shipwreck na. Sila ay sumadsad sa isang lupain. Sumadsad sa isang island. Amen. Na nagkangalang Melissa or Malta. Amen. Kung ating titignan natin, hindi plinano ni Apostol Pablo ang kanyang mga kasama na pupunta doon sa Malta. Amen. But the storm brought them there because God has a purpose na kapatid kung bakit sila napadpad sa lugar na ito. Kaya kung ating titignan din sa mga bagyo sa ating buhay, dinadala tayo sa mga ganitong lugar. Kahit hindi naman natin gusto, kahit hindi naman natin pinagplanuhan mga kapatid. But little did we know that God has a purpose kung bakit kayo dinagay ng Panginoon sa lugar na yan. Amen. And so mga kapatid, kung sila ay nakarating sa Malta, amen, na doon ng mga barbaros people or mga barbarians, sila yung mga tao na hinirahan doon sa lupain na ito. At sabi natin yung mga kapatid, pinakitaan sila ng kabutihang loob. They showed us no little kindness. Saan na mapasin na kindness ipakita talaga namin yung takra dahil sila ay provide ng fire sa kanila. Amen. Dahil tayo ay umuulan at malamig. At ngayon, malamig ang panahon na malamig. Amen. Praise God. And thirdly, mga kapatid, noong si Apostol Pablo ay kumuha ng mga panggato, kumuha ng mga kahoy, mga kapatid. Kaya iniisipan na ang sa tijay apoy at tinikuha, amen, na may isang viper or snake, mga kapatid, kaya pupulipot, iiwan ang kinagat na isura. Amen. And when we talk about vipers, mga kapatid, praise God, when we talk about vipers or snakes or serpents, they are what we call cold-blooded reptiles. Amen. Cold-blooded reptiles. At ang kanilang mga characteristics, mga kapatid, ay gusto nilang nararamig sa mga malalamig na lugar. Kaya ang mga snakes ay hindi natin sa mga kaubatan. Amen. Dahil kaya talaga namin ilang ahas na mapatay natin dito sa church. Marami na, mga kapatid. Amen. Dito sa part na yan, meron mag-alit sa buto noon, hindi pa pala natintag doon. Amen. Praise God. And they want to stay in dark places. Sa mga madiniliw na lugar. Sa mga malamig na lugar. And sa mga tahimik na lugar. Parang ganyan, tahimik, wala response na kayo. Amen. Tignan mo ang iyong kami, magkukulang mahigla siya. Baka mga ahas na kapatid. Amen. So when we talk about these vipers, they look for a cold place. They are looking for a cold environment. Amen. And the Redeemer Church, the viper represents the devil. The serpent represents the devil. Ang ating kaaway kapsa. Amen. Then siya ulit. Amen. It represents the kapuso. Amen. Ang kaaway ay naghahanap ng malalamig na lugar. He is looking for someone to devour. Someone who is having cold devotion na kapatid. Malamig na prayer life. Malamig mga kapatid na pananalangin. Malamig na pagsamba. Malamig na paglilingkod sa Diyos. Kaya huwag mo hayaan na malamig ka sa Diyos dahil ang iyong pananampalataya at ang iyong paglilingkod at nakasalalay mga kapatid. Nung ipinapuso rin pulipunan at ilaw at kung saan mo kaitayan ang mga panipusan na kalsa. Nung ipinapuso rin pulipunan at isahan na kung saan ka at kung hindi na lugar. Saan mo ang panipusan
amen. Amen. Praise God. Now, when we have three subjects in the story, we have Apostle Paul. It represents us, Kristiyano, tayo, ano. And the viper, the enemy, Satan, or the apostle tayo sa. And the barbarians, which represents the world. Kaya binasa tayo sa in verse 3, amen, kumuha si Apostle Paul ng pagkat or ng states. Kaya iisipan ang sa amin, pinuti-puti tayo sa mga viper, kinagat na itiiba. Ngunit hindi natin mababasa naman si Apostle Pablo ay tumakbo. Hindi rin natin mababasa si Apostle Pablo ay natanagan kaya sa. Hindi rin natin nakita si Apostle Pablo ay nasiyahan. Dahil siguro na masisiyahan yung pagkikarakter ng ahas na. Di ba? Kung sila yung mga tumakilantay mo lang itiaso mga sabi na kilatan, papunod tayo. Di ba? Nakakapagdating na tayo agad. Aso pa kanya, mga kapatid. Ang mga hindi nyo, after how many hours, nagmamakaw kayo. Hindi mo pwede magpagdatan. Amen. Pero kung siya naman ako, mga kapatid ko na, hindi na agad ni aso. Kaya hindi isang tawag sa nagtama ko na. Nakagat ni aso, ako lang katawag lang pitaya mo yan. Amen. Kasi kasi isang ako, yung mga kapatid, nabalik na lang siya yung sa lahiyan na. No, nakagat ni aso, balik ni aso. No, nakagat ni ule, balik ni ule. Amen. Pero hindi naman na kapatid. Amen. Si Apostol Pablo nung nakagat siya ng ahas, hindi siya nag-enjoy. Hindi siya kasiyahan na kapatid. When Paul was beaten by a viper, he didn't enjoy it. But what he did was, he shake off the viper. Amen. Kapag inaatake ka ng kaaway, don't enjoy. Huwag kang masiyahan mga kapatid. Kung pinapahingan ka ng kaaway, huwag kang magpapadala. Kung tinutokso ka ng kaaway, huwag kang mag-enjoy. Huwag kang magpapakain mga kapatid sa mas magpapakain. Huwag kang magpapadala. We have to shake off the devil. Don't let him take over your life. Don't let him have control over you mga kapatid. Amen. Hindi ka nakapag mga kapatid mo na hindi namin isip. Praise God. Hallelujah. Ang ginawa ni Apostle Pablo na kapatid, he shook off the viper into the fire. At wala siyang naramdaman na kahiman. He felt no harm. Mas basahin tayo yun ang sabi tayo yung istorya ng pastor, hindi siya yung pinutulan na nakagat ng kulay. Amen. Kaya may kakalalan na kansa. Kaya pakila na may resulta, may kagat ng kulay kansa. Kaya ni Apostol Pablo, hindi nakagat kansa hindi kulay. He felt no harm. Parang nalalang na ito. Kasi natin kagat ng pinutong kanya na. Amen. Kaya nakita na ipahong mga barbarians. Barbaros people. Sila yung mga taong tumanggap sa kanila kung sila napadpa sa kanilang lugar, mga kapatid. Amen. Kaya pinakita na sa magsabi, nagsakayan ng bangka. Amen. Ginelap sila sa kanilang lugar. They even provided fire for them.
sa nakalati aso, nakalati kalbing, nakay nakatiwan. Amen. So, nakakit sa Apostol Pablo, nakakapit ko na lang. Mamakin ako kay Boy. Numan pa nakalasan ni Sunay di Bagyo. Yan saan na nakatakas ni Sunay di Boy na mauli ko na nakasan. They are quick to judge. Mga taong judgmental. Amen. Inaasahan tayo minsan na kapatid ng mga tao sa mundo na tayo ngayon, masasamang tao. Dapat yawanan ng tama ang maliyo sa kanilang panahiman, kapatid. But we are not like those kinds of people, mga kapatid. We are changed by that. Tayo ay pinahal ng Diyos. Hindi tayo masamang tao. Tayo ay niligtas sa ating Panginoon. Amen. And now when Paul was beaten by the kapatid, he felt no harm and nothing happened to him. Siguro, sa history, ay sa kanyang mga experience, abot ang kitawang na nagagawin sa ng klase doble. Kaya siguro nakita na sa kami ng mga nagtuloy na straight na tayo. Amen. Isa na tayo po na barbaras sa the expectation na makapain ni Apostol Pablo na mayroon pa talaga gusto na tinuloy. Amen. Yung oray na kasat na malakutan, amen. Itihilingan ng kasat na Apostol Pablo. Ngunit mga kapatid, hindi namatay si Apostol Pablo. Amen. Hindi rin nasaktan ng higang ng mga kapatid. Amen. Ngunit sapagkat tayo mga kapatid ay hindi tayo ang ordinaryong tao lang ang nakagaya ng Apostol Pablo. Amen. Come on, mga kapatid, tayo nililisan na ng Diyos. Tayo ay puspos ng Espiritu Santo ng Panginoon. We have been given the power to cast out devils and to take up serpents. Always remember, mga kapatid, tayo ay preserve ng ating Panginoon. Apostle Paul na kapatid, he is not a God, but he serves a great God. And he served the same God Paul has served in his days, mga kapatid. Amen. Ephesians chapter 4 verse 27. Never, ever give place to the devil. Hindi ka mapapasok ng kaaway unless you give him the chance. Unless you give him the opportunity. Unless you give him the way, mga kapatid. Kahit pa gaano malaki ang iyong bahay, kahit pa gaano marami ang iyong asang nakabantay, kung nakitaan ka lang magnanakaw ng opportunity, mga kapatid, magnanakaw at mananakaw. So never give place to the devil. Amen. Shake them off, mga kapatid. Amen. Now, these fighters, mga kapatid, amen, ang ahas, meron tinatawag na venom. Ang mga venom, gita. And this venom or gita means immobilizing substance. Yan sa alam na huwag yung gita na ang matapasa. DJ natin ako sa gita, DJ. Okay. Amen. Yung mga opera yun, yun yung mga malakas ang gita, mga kapatid. Amen. So, ang kita, mga kapatid, kapag nakagat ka ng ahas na may venom, may kita, papasok yan sa iyong system and it will immobilize you, ipaparalyze ka na, mga kapatid. Sino na nakagat ng ahas dito? Yung mga nagbugang sa kapalag, sakto, tiyawag singin, ada na batekan na, ulig gaya ng sa nakakalang suga. Baglanan na sakit na dili ng sa bigyan ko para tatang mga yesan na napalapasin. Amen. Salamat na ang ahas dito. Wala na? Iyong nang ahas. O naahas ka, kapatid.
God. No? So, we have mga kapatid, meron tayong tinawag na two general types of toxin from venom. So, meron tinawag na hemotoxin na kapatid. Ito ay nakakapit sa circulatory system na nating katawan. At nabilibyan na kapatid na blood clotting kapag yung hita nakapasok sa ating system. Mabilis sa blood clotting, severe internal bleeding, and cardiovascular collapse. Yun yung hemotoxin na kapag nakalapot nila yung circulatory system mo. Meron din naman tinatawag na neurotoxin. Yung kahit ng toxin na ito, kapag nakapasok sa system natin na kapatid, ang naaapektuhan yung nervous system natin. Na siyang mag-lead to paralysis. It will lead to paralysis. It will lead to loss of consciousness and even death through respiratory failure. Amen. And these toxins na kapatid is brought. Dala-dala yan ng mga ahas ng mga hayop na may venom. Now, mga kapatid, the enemy has these so-called toxins also. Na kapag tinatake ka ng tao ay kinagat ka mga kapatid dahil ikaw ay nanlamig sa iyong pananampalataya at paglilingkod, it can cause you paralysis na kapatid. Amen. Kung hahayaan mong manlamig ka sa iyong paglilingkod, it will paralyze you. If you let the enemy control you, mawawalan ka ng gana sa mga gawain ng Diyos. Amen. But I have to tell you this na kapatid. Amen. You have to shake off the enemy. Kailangan natin panatilihin ang init ng ating paglilingkod dahil takot ang ahas sa mga init. That's why Paul shook off the viper into the fire. Dahil ang mga ahas ayaw sa mainit. Walang laban ang kaaway sa mainit na pagsapako. Walang laban ang kaaway sa mainit na pagpupuli. Walang laban ang kaaway sa mainit na paglilingkod sa ating Panginoon. But sad to say, in reality, mga kapatid, madami pa rin nanalamig sa ating Panginoon. Madami nagkikisot, madami tumataling, na imbes pa Panginoon ang dahil nasa last days na tayo, sila ay bumaboy sa kanilang mga dating buhay. Para sa baboy, sa musik baboy. Ipanggalan na pinag-usapan natin, may ahas, may baboy. Yung istorya sa Bible na kapatid, yung legions of spirits. Diba? Yung na-possess na kapatid na madaming spirito, lumipat sa baboy. Ang baboy na kapatid, kahit ilang beses mong palimutan, babalik at babalik pa rin sa mawing kalagayan. Ganon din sa mga Kristiyan. Niligtas na ng Panginoon. Natisod na tumalik sa dating nakaraan. Amen. Kaya may pangalaman pero tayo nagkasala ay panimuan mo ng Holy Ghost, kahit sabunan mo ng Word of God, panalan mo mga kapatid ng pag-ibig ng Diyos, tamitan mo ng righteousness ng Panginoon, bumabalik pa rin sila sa kanyang nakaraan. Pero huwag naman natin hayaan na sa kanyang paraan tayo magwawakas sa mundo nito. Let us shake off the viper, shake off the enemy, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Paul shook it off and took him into the fire because the devil don't want hot surface now. Ayaw niya sa mainit. Kayo, kung nanlamig ka,
asahan mo pugod kinyahin ka ng kaaway. But today, we will not let that happen, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya mga kapatid, kung ano man ang iyong sitwasyon sa iyong buhay ngayon, nasa conclusion na ako, mga kapatid. Kung may pinagdadaanan ka man ngayon, kung ano man ang iyong problema, karamdaman, may bisyo ka, addiction, you have to shake off that viper, mga kapatid. Huwag mong panatilihin mandali ka, because that's what the devil wants. Coldness. Amen. But we have to counter that, mga kapatid. Amen. Praise God. Habang aking hinihin na tayo ng kay tatay o mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mundo ito, meron silang panlaban sa Venom. Meron silang panlaban sa kita. We have this political anti-habits. Nakapanagat ng mga pag-iinjihan ka ng anti-habits. Sa mundo ito, pero sa ating Panginoon, meron din lunas ang Diyos sa venom ng kaaway. Hear this, mga kapatid. It's the fire of the Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost, mga kapatid, can cure paralysis. It can cure you from coldness because the Holy Ghost is what keeps us alive. Amen. Takot ang demonyo, mga kapatid, sa apoy ng Espiritu ng ating Panginoon. And that's what we need for today. Amen. We need the Holy Ghost of the Lord. We need the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Ang mga starasan din sa akin. Amen. Ang tuloy-tuloy. Kusikaman kay tataan. Hindi pa naglamig. Hindi pa nagserving. Hindi hawak, mga kapatid. Amen. Kailangan natin labanan ang coldness. Amen. Ang paglilikod. Amen. No matter what happens, mga kapatid, no matter what it takes, kailangan manatili sa atin ang init sa ating pagsamba, sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon. Praise God. Amen. Are there vipers na kapatid in your life? Meron bang mga ahas sa iyong buhay? They can be your vices, yung bisyo mo. It can be isang bagay na pumipigil sa iyo paglilingkod. It can be isang bagay na kapatid na nag-hihinder, even sa iyong paglaro sa ating Panginoon. It can be a hindrance, it can be a burden, mga kapatid. Kung ikaw ay mabibigatan sa mga ganitong bagay, shoot those vipers, shoot those things, mga kapatid. Amen. Just like Paul, he shoot off the viper in his hand into the fire. At walang iba makakatulog sa ating mga kapatid kundi ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Habang tayo ay lalapit sa altar ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tayo ay nalayo, mga kapatid. Amen. To kneel down. Hallelujah. And pray to God. Hallelujah. We are at the right place today upang idulog sa Panginoon ang iyong kalagayan o ang iyong sitwasyon. God is saying to us right now, mga kapatid, kung ikaw ay nakakaramdam ng panlalamig sa iyong paglilingkod, huwag mo kailangan na malamig lalo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Oh, we need the fire of the Holy Ghost that can cure coldness, that can cure paralysis. You want to have the desire of the Holy Ghost of the Lord. Hallelujah.